Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tapos na pala yung Kitabuz Zakah, ito na lang. Tapos yung Zakatul Fitr, natalakay na natin to. Tapos yung na lang, yung panghuling chapter, yung mga karapat dapat na tumanggap ng zakah. So yun yung huling dito, huling talakayin, alhamdulillah. Tapos sunod na natin matatalakay, yung Hajj, lalaktawan na natin yun. Kasi hindi naman tayo nag-Hajj. At pag-aaralan naman talaga ito bago mag-Hajj. Yung sumunod na matatalakay na natin insyaAllah, Kitabul Jihad. So sa lahat ng ito, pagkatapos matalakay yung Arkanul Islam, ang natalakay na sumunod ay ang Jihad, alhamdulillah. So insyaAllah, al-mas'alatul rabi'ah, fi kalatati fi bahimatil an'am. Yung paghahalo-halo ng mga pastuling hayop. Paghahalo-haluin sila, ibig sabihin para matukoy ang nisab, o pambayad ng zakah at iba't iba pa. Ito yung nau'ing. Meron daw dalawang uri. An-naw'ul awwal, khalatatu a'yan, wa hiya an yakuna al-malu mushtarikan bayna ithnaini fil milk. Musya'an baynahuma, lam yatamayyaz nasibu ahadihima anil akhar, wa takunu khaltatal a'yan bil irth, wa takunu bisyira. Ito yung una, yung naghalo-halo yung mga individual na mga hayop. Ibig sabihin, maaaring isang uri pero iba-iba yung may-ari. Mahalaga ito kasi, di ba, maaaring mangyayari na sa pangangalaga ng isang nag-aalaga ay maraming iba't ibang mga tupa o kambing na may iba't ibang may-ari. So yung katulad ng kalagayan ni Manong. So usapin din ito sa zakah, alhamdulillah. So dito, an yakuna al-mal mushtarakan bayna ithnain fil mulk. So maaaring magkasama sa pag-aari yung dalawang tao. Pero maaari din naman mangyari ito na kumbaga hindi yung iba't ibang mga hayop ang kumbaga pag-aari nila. Maaring isang tupa, dalawang may-ari. Pwede rin mangyari yun O isang baka, dalawa yung may-ari. So pwede rin mangyari ang ganun. At yun din yung tukoy dito kung bakit hindi matutukoy kung alin yung pag-aari niya. Kasi alangan naman sa isa yung ulo, tapos yung paa sa isa. Diba? So hindi siya hindi tukoy. So yung ganitong paghahalo dito, musya'an baynahuma lam yatamayyaz nasibu ahadihima anil akhar wa takunu khaltatal a'yan bil irti wa takunu bisyira. So ito ay naghahalo-halo din na maaring kumbaga nangyari na dahil sa pamana at dahil sa pagbili. Ibig sabihin maaring yung namatay yung tatay, meron siyang nag-iisang baka at ipinamana niya yung baka sa 7 niyang anak. So pwedeng mangyari o kaya merong dalawa na nag-share sila ng puhunan para mabili isang baka. Kasi mahal din yung baka. Magkano may batang baka ngayon? Mga 20,000. Wala nang 20,000, di mga 32. Wala nang palalakihin pa yun. Delikado pa yung yung delikado rin kasi pag sa bata, pag binili mo, pwedeng mamatay, pwedeng Hindi rin siya, hindi rin sigurado. Yung pangalawang uri, an-naw'u ath-thani, khaltatu awsaf, wa hiya an yakuna nasibun kullu minhuma mutamayyizan ma'rufan wa yajma'u bainahuma al-jiwar faqat.
So ito na yung yung paghahalo-halo na tukoy nila kung alin yung pag-aari nila. Ito na yung mga ari mangyari na kumbaga tukoy nila, ito kambing nila, yun kambing nila. Kumbaga, yung kanina, maaaring magkahalo talaga sila sa pagmamay-ari. So ang dalawa na ito, so maaaring paghahaluin daw ito. So yun pala, pwede. Yung kay Manong, so kahit iba-iba yung yung may-ari, isang kawan lang siya, kumbaga, isang grupo lang siya. So pwedeng merong pwedeng aabot ito sa nisab at meron ng zaka. Kalmalil wahid, magiging parang property ito ng isang tao lang. Kung ito ay kumbaga ganun talaga sila na kumbaga minamanage. Wan yakunal khalitan min ahli wujubiz zaka. At syempre, tutukoy lamang kung dapat sila magbayad ng zaka kung pareho silang wajib sa kanila ang magzaka. Kasi halimbawa niyan, kafir yung isa. Kasi sa kafir hindi naman wajib magzaka, di ba? Falaw kana ahaduhuma kafiran, la tasoh al-khalata. Kung ang isa sa kanila ay hindi Muslim, kahit umabot pa sa nisab yung pareho nilang kawan na pinagsama, hindi yun sisingilin ng zaka. Hindi yun sisingilin ng zaka. Diba, meron kayo limang camel, dalawa kayo na may-ari. Siyempre, hindi naman, alangan 2.5, tig 2.5 kayo. So, bibilangin siya na isa lang talaga na kawan. Kung kafir yung isa, di mangyayari, parang 2.5 lang yung camel nung tao na obligado mag-zaka, yung Muslim, walang zaka. Hindi siya umabot sa nisab. Hindi siya umabot sa nisab. Ngayon kung halimbawa, dalawa may-ari. Isang nasa edad ng bulog at isang wala pa sa edad ng bulog. Pareho silang Muslim, pareho nasa matinong pag-iisip. Wajib pa rin sa kanila yung zaka. Kasi ang hindi umabot sa hustong edad, magbabayad pa rin siya ng zaka kung ang pera niya, ang yaman niya ay umabot sa nisab. Kasi ang sinisingil ng zaka, ang tinitingnan sa nisab, yung yaman niya, hindi yung edad niya. Kahit nga baliw Baliw, meron siyang yaman, sisingilin ng zaka yung yaman niya. Pero syempre, ito ay sa pamamagitan ng isang tao na namamahala sa kanyang yaman. Magulang niya, pwede, kahit baliw siya o hindi pa umaabot sa hustong edad. Wa yashtarika fil masrah fayasrahunna jami'an. At kung sila naman ay kumbaga magkahalo doon sa masrah, yung masrah, ito na yung ano bang translation ni Sheikh dito? Rancho. Yun yung masrah. Yung isang rancho lang, isang grupo lang yung talaga. So isang grupo ng mga pastuling hayop, ang tawag sa kanila masrah o rancho. So tama lang talaga yung gusto natin ipangalan dun sa Rancho Harmony talaga. Oo. Mashallah. Masrah Harmony. Wayarji'na jami'an. So kung sila ay nasa isang rancho nga lang, so lumalabas sila sabay-sabay, umuuwi ng sabay-sabay. Wal muhallabul mar'a, at din pare-parehong ginagatasan kumbaga, o kaya isa lang yung nila, kumbaga yung pagkakapastol sa kanila, isa lang yung schedule nila. Yun ba ituturing sila isa lang na rancho? O matuturing na isa lang ang kanilang fahal, yung lahi na pinanggalingan nila? So maaaring ganun. Fayakunu fahlud darab wahidan mushtarikan laha jami'an. So kung ang lahat ng ito ay natipon, so kukunin ang zaka sa kanila na magkakasama. Isang bilang lang sila. Faida tawafarat hadihi syurut asbahal malan kalmalil wahid bi ta'thiri al-khalata. Kapag ganito yung nangyari, so may tuturing ito na yaman ng iisa lang na yaman. So merong hadith iniulat ni propeta iniulat ni sino ba ito? Inulat ni Imam at-Tirmidhi, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
la yajma'u bayna mutafarrikin wala yufarriku bayna mujtami'in. Kasyatas sadaqah wa ma kana min khalitani fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. So dito sa hadith na ito, tingnan natin yung paliwanag dito ni Sheikh Salman. So hindi raw maaring ipagsama ang magkakahiwalay at hindi maaring ipaghiwalay ang magkakasama dahil sa takot sa pagbibigay ng zakah. So dito maaari kasing mangyari na di ba? Isang kawan lang siya pero para hindi ka magbayad ng zakah, magpapalusot ka, sasabihin mo hiwa-hiwalay talaga yung may-ari nito para hindi ka magbayad ng zakah. O pwede rin naman na pagsasamahin mo para makaiwas ka sa pagbabayad ng zakah. Ano kayang sample dito? Wala palang binanggit siya ditong sample na pagsasamahin mo. Kayang magandang sample. Ayun yung Di ba yung 40 to 120 isang kambing ang zakah. Yung 40 to 120 isang kambing. Ngayon tatlo kayo. Kung tigpo 40 kayo ng kambing, di tigi-isa sana kayo ng zakah. Ngayon para makatipid kayo sa pagsama-samahin nila para isa lang yung zakah. Di ba magulang yun, di ba? Mautak. So yun yung isang sample ng Yun yung inisip ko kanina Paano mangyayari na pagsasama-sama yung zakah? Yung kawan para makatipid ng zakah. Yun nga, yun yung Pwede yung tatlo niya yung sama para doon sa isang zakat. Pero yun nga, ang tinutukoy dito, dati pa silang magkakasama talaga. Pero ito kasi pinagsama niya lang dahil sisingilin ng zakah. Panggugulang itong ginawa niya. Itong tinatalakay natin yung magkakahalo, magkakasama talaga sila. Kumbaga, isang korporasyon sila. Isang korporasyon sila at isang singilan lang ng zakah. So nga, hindi pwedeng pagsamahin ang magkakahiwalay, yung tatlong may-ari. So supposedly, tigpo 40 sila, tig-isa ng kambing, pero pinagsama na lang nila para isang kambing na lang yung zakah. Hindi pwede. Pareho. Pwede siya magkasama tupa kambing. Meron akong 10 tupa at meron akong 20 kambing. Ang 40 na yun. 40. Kasi yung ganam tupa tsaka kambing walang pinagkaiba. Kasi isang rancho nga lang kayo Yung masarah yung tinutukoy dito. Rancho Harmony. Inshallah. So hindi pwedeng pagsasama-samahin. So di ba nakatipid sila, di ba? Tapos pwede rin mangyari halimbawa si Banong, yung tupa niya tsaka kambing 40 talaga, pero pinag-iwahiwalay niya. Ito kay Minerva, ito kay Aisha, ito kay ganito, ganyan, para di siya makabayad ng zakah. So hindi rin pwede, kasi malinaw pala rito. Malinaw dito na pwede wajib nga yun na pagbayar ng zakah. Na yun nga, kung ang yamang magkahalo ay pantay sa pag-aari ng dalawa, magbabayad sila ng zakah na pinagsama. Ibig sabihin, pantay silang magbabayad ng zakah. Kasi di ba 40 to 120 isang zakah. O di mag-ambagan sila para bayad ng zakah. Kung pantay sila. Ngayon, kung 1/3 yung isa 2/3, depende sa usapan nila o dun sa sa partnership. Kasi ang magiging value dito ng kanilang ibabayad ng zakah, doon din sa value ng kanilang puhunan. Kumbaga, sa value ng puhunan. Kaya napakaganda nung di ba? Hindi tayo nagbabayad ng zakah, pero na-appreciate natin yung katarungan ng pagsasabatas sa zakah. So yun nga dito, فَالْكَلَةُ تُؤَثِّرُ فِي إِيجَابِ الزَّكَاةِ وَفِي إِسْكَاتِهَا وَذَلِكَ فِي بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهَا. Ito, dagdag na paglilinaw. So sabi ni Sheikh dito, ang paghahalo ay nakakaapekto sa pag-obliga ng zakah at nagpapawalang bisa ng pagkakaobliga nito.
Pero ito ay para lang nga doon sa pastuling hayop. At hindi sa iba pa. So para lang ito sa pastuling hayop. Kasi halimbawa sa yung paninda, magkakasama naman talaga yun. Nasa isang tindahan sila, kahit magkakaiba sila ng item, pagkain, plastic, o tindahan mo, may tinda ka pang pintura doon sa tindahan mo, may hardware pa yung tindahan mo, lahat yun, isang paninda lang na tinutukoy. Hindi sila paghihiwa-hiwalayin. So ito yung tinutukoy dito. So, doon sa zaka ng bahimatul an'am sa pagkakahalo-halo nito, ganito siya tinatanaw, alhamdulillah. Wa mithalul jam'i bayna al-mutafarriq, at halimbawa ng pagsasama-sama ng magkakahiwa-hiwalay. O ito rin pala, may sample pala rito, binanggit sa dulo. Yun din yung sample na binigay ko kanina. Ashkasun thalatha, kullu wahidin minhum yamliku arba'ina minal ganam. So may 3 tao, meron silang tigpo 40 na tupa o kambing. Fa jami'uha mi'ata wa shirin. Ang total nito 120. Falaw tabarna kullu wahidin liwahdihi lawajaba alaihim thalathatu syah. Ngayon kung kanya-kanya sila ng bayad, 3 yung magiging zaka nila. Lakin idha jama'na al-ganam kulluha fala yakunu fiha illa syatun wahida. Pero pag magsasama-sama sila sa gulang nila, isa na lang yung babayaran nila na zaka. Fahuna jama'u bayna mutafarriq. So dito tinipon yung magkakahiwa-hiwalay, ginawang isa, li'alla yajibu alaihim thalatu syat bal wahida. So pinagsama-sama nila para hindi magiging wajib sa kanila yung 3 at isa na lang yung babayaran nila. So sa ganitong kalagayan, magiging haram ito. Kasi nandun yung pagbabawal sa hadith, di ba? Yung kanina kay Imam at Tirmidhi. At wa mithalat tafriq bainal mujtama, yung paghihiwa-hiwalayin mo naman yung grupo para makatakas ka sa zaka. Syaksun endahu arbauna syatun. So merong isang tao, meron siyang 40 na kambing o tupa. Faida alima bimaji'il amil farraka bainaha faja'ala 20 minha fi makanin wa 20 fi makanin akhar. Nung darating na rin yung maniningil lang zaka, ang ginawa niya, halimbawa si Manong, darating na tayo, maniningil tayo. Yung 20, nilagay niya sa buga. Yung 20, nilagay niya sa siwsiwan. Wala. Pinaghiwalay niya, tapos pinapalabas siya ibang may-ari. So talaga to? Panggugulang. Haram din, kasi kasama to dito sa hadith. Fala yukhad alayha zakatu li adami bulugiha an-nisab mutafarrika. So dahil dito, wala siyang zaka kasi kung bibilangin nga naman, tigto 20 lang, hindi umabot ng 40. So pareho itong pandurugas. Pareho itong pandurugas sa zakat. Alhamdulillah na nalinaw dito kasi ngayon alam na natin, wala pa rin palang ligtas si Manong sa zaka. Kasi kung umabot na ng 40, kaya kailangan magdudua tayo na wala nang mamatay. Ayaw nga ligtas pa rin pala si Manong. Kasi yung obligado lang na singilin ng zaka, yung kumakain sa natural na tumutubo sa lupa. Hindi. Pag pinapakain ng feeds o kaya sinadya na itanim para kakainin ng kambing, walang zaka. Ligtas pa rin pala si Manong. wala tayong masisingil. Yung edad yung halimbawa, kasama ba yung sa 40? Opo, kasama na. kasama na sa bilang? Opo. Ang may edad, yung ibabayad mo. Opo. Basta per head siya. Opo, bilang. Yun yung bilang niya. Tapos magbabayad ka na, biglang namatay. Namatay yung isa, ligtas ka na. Pwede rin, lusot din yun. Pag nandiyan yung maniningil na zaka, huwag mo muna pahingahin. Tapos i-resuscitate mo pag talikod niya. I-CPR. Magulang. Yung susunod na topic, Pa? Zaka na hayop. Hmm. Kain ba o ano pa?
Hindi, bibigay mong buhay doon sa mahirap. Siya nang bahala kung pararamihin ba niya o kakatayin niya. Kasi ang zaka, ito nga yung maling yung misconception ng mga tao. Ang zaka, ibinibigay talaga ito kung ano yung jeans na dapat ibayad, doon sa dapat pagbayaran. Halimbawa, kung kambing, kung pera. Ganun siya. Tapos, yung zaka, hindi siya talaga pwedeng ibibigay mo para pang patayo ng masjid. O zaka ko, pampatayo mo to ng masjid. Hindi. Bahala yung tao na tumanggap, saan niya yung gagastusin. Pera o hayop, o kakatayin niya, no? Diba, sabihin ni Manong, ito zaka ko, kambing, iluto mo tapos pamigay mo sa kapitbahay. Hindi pwede. Ang magiging property na yun ng binigyan, siyang bahala. Kaya yung zaka dapat malinaw ito sa mga tao na yun nga, hindi siya yan ang problema minsan sa mga Islamic center, tatanggap sila ng zaka, hindi nila nililinaw na ang zaka para sa individual, hindi para sa jam'iyya o para sa organisasyon. Wala na, pang dadawan na lang nila, pang momodus. Hindi pwede. Sadaka yun dapat, pero yun hindi yung zaka. Dapat sa individual. Kaya nung nandun ako sa Islamic Center noon sa Riyadh, may iba-ibang box eh. Tama rin yung ginawa ng Islamic Center namin yun. Nakahiwala yung zaka, nakahiwala yung sadaka pang da'wa. Malinaw. Nagsuggest pa nga ako sa kanila eh. Ba't di nyo dagdagan pa yung box? Sabihin, yung box, isang box para sa daiya na Pilipino, isang box para sa Bengali, isang box para sa Indiano. Hindi, iniisip ko noon, pagka merong box na para sa Pilipino, lamang ako. Lamang ako kasi di ba mas paborito ng Arabo yung mga Pilipino. So, malaki makukolekta ko. Tawa sila na tawa yung yung sinadjust ko yun eh. Sabi mo, harami daw. Mandurugas. Utak mandurugas. So ito na yung alhamdulillah. Siguro, next week, baka mga 2 discussion na lang natin to, alhamdulillah, itong zaka. Lalaktawan na natin zakatul fitr kasi natalakay na natin to nung Ramadan. So ngayon kukunin na lang natin huli inshallah yung ahluz zaka. So ngayon malilinaw pa natin kung sino talagang karapat dapat tumanggap ng zakat. Paano nila tatanggapin ng zaka at paano nila ito gagastusin. Kasi nga hindi pwede na yung katulad na yung ibibigay mo yung zakat tapos may bilin ka, hindi pwede. Ito zaka pang da'wa mo, ito zaka pang patayom ng masjid. May tao sana, ibibigay ito sakat ko para sa kay... Ipapaabot. Pwede yun, ipapaabot. Pero yung may bilin ka, hindi pwede. Sadaka yun, yung ganun siya. So tutuloy natin inshallah next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.